as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, sa mga awit, kabanatang 30, talatang 5. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang at ang kanyang paglingap ay panghabang buhay. Maaring magtagal ng magdamag ang pag-iyak, ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak. Sinasabi ko po palagi na ang bahagi ng araw na pinakamaganda para sa akin ay ang umaga. Pasalamatan muli natin ang ating Panginoon sa buhay na Kanyang inextend sa atin ngayon at sa mga pagpapalang inilaan niya para sa ating lahat. Ikaw ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita, at sa pananalangin. At itutuloy po natin ang aklat na atin pong pinasimulan, ang aklat ng Job mula po sa ang Bible Pinoy Version. Nasa kabanatang 4 po tayo ngayon at atin pong babasahin ang dalawang chapter mula po sa kabanatang 4 hanggang kabanatang 5 ng aklat ng Job. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia mula sa ang Bible Pinoy Version. Sumagot si Eliphaz na taga-Teman, "Pag may sinabi ba ako sa iyo, magagalit ka? Kaya lang di ko mapigilan. Alam namin marami kang naturuan. Iyong mga mahihina, iyong natulungan. Mga salita mo ang umalalay sa mga nadadapa, pinalakas ang mga tuhod na mahina. Pero ngayong ikaw ang nakaka-experience nito, wala kang pasensya. Ikaw ang nahihirapan, di mo kinakaya. Di ba wino-worship mo ang Diyos kaya ka kumpiyansa? At sa matuwid mong pamumuhay doon ka nakaasa? Isipin mong mabuti, walang inosente na ipapahamak o matuwid na mawawasak. Sa experience ko, yung mga naghahasik ng lagim, sila rin ang nagtatanim ng kasamaan na kanilang aanihin. Hinipan sila ng Diyos at namatay sila. Winasak sila ng matinding galit niya. Yung ungol nila, parang leon, tinig na mabangis, pati pangil ng batang leon na wasak ng labis. Namatay sa gutom ang leon na malakas, wala na siyang mahuling pagkain at mga anak ng babaeng leon,
nagkahiwa-hiwalay na rin. May balitang patagong nakarating sa akin, halos di ko marinig sa sobrang hina. Bangungot na gumugulo sa gabi sa oras na ang tao ay dapat nahihimbing. Kinabahan ako at nanginig, nangatog lahat ng buto ko. May hanging dumaan sa mukha ko, tumindig ang aking balahibo. May nakikita akong nakatayo doon, pero di ko yon namukhaan. Inaaninag ko at tinititigan, nang may narinig akong boses na bumasag sa katahimikan. Pwede bang maging matuwid ang isang tao sa harap ng Diyos o malinis sa harap ng Creator niya? Kahit sa mga servants niya sa langit, wala siyang tiwala. Sa mga angels may maling nakikita. Paano pa kaya yung ordinaryong tao, mga taong mula sa lupa na madaling durugin gaya ng gamo-gamo? Nabubuhay sila sa umaga, pagdating ng gabi, nawawala na. Wala man lang nakapansin na patay na pala sila. Lahat ng meron sila, kukunin ng iba, at namatay sila nang wala pa ding karunungan. Kabanatang 5, Manawagan ka, Job, may makikinig ba sa iyo? Sino sa mga banal ang lalapitan mo? Pagiging mainitin ang ulo ang papatay sa walang utak, selos ang tatapos sa buhay ng mahina ang ulo. Nakita kong sagana na siya sa buhay niya, sinumpa ko agad ang bahay kung saan siya nakatira. Hindi magiging safe ang mga anak niya. Matatalo sila kung may magdemanda. Walang magliligtas sa kanila. Kakainin ng mga gutom ang harvest niya. Pati yung butil mula sa halamang matitinik. Pagnanasaan ng mga uhaw ang kayamanan niya. Hindi sa lupa nang gagaling ang masama. Ang kaguluhan di tumutubo mula sa lupa. Laging may gulo sa buhay ng tao. Gaya ng pataas na siklab ng apoy. Pero kung ako sa iyo, sa Diyos ako lalapit. Sa Kanya ako dadaing. Ang galing ng mga gawa niya, di maiintindihan. Mga magagandang bagay, di mabilang-bilang. Nagpapaulan siya sa lupa, dinidiligan ng bukid. Tinataas niya ang mabababa, pinapasaya ang mga nagluluksa. Sinisira niya ang plano ng masasamang tao para di sila magtagumpay. Hinuhuli niya ang mga tuso sa sarili nilang trap. Masasamang balak ng mga manluloko. Natatapos agad. Gumagalaw sila na parang nasa dilim kahit tirik na ang araw. Nangangapa sa daan sa tanghaling tapat na parang gabi. Pero nililigtas niya sa kapahamakan ang may hirap na inaapi ng may kapangyarihan. Binibigyan niya ng pag-asa ang mga dukha at pinapatahimik niya ang masasama. Kaya naman, blessed ang taong dinidisiplina ng Diyos. Huwag mong tanggihan, pagtutuwid ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag sinugatan niya, kanyang gagamutin. Pag sinaktan ka, pagagalingin. Kung madalas kang nalalagay sa kaguluhan, mas madaming beses ka namang ililigtas sa kapahamakan. Di kanya hahayaang mamatay sa tagutom at ililigtas niya ang buhay mo pag may gera. Ipoprotekan niya sa dilang naninira. Di ka matatakot pag dumating ang panganib na nagbabanta. Tatawanan mo ang gulo at gutom. Di ka matatakot sa mababangis na hayop. Sa bukid na tinataniman mo, walang batong magiging sagabal sa iyo. Pati mga mabangis na hayop, di manggugulo. Sigurado kang safe sa bahay mo. Pag tiyanak mo ang mga alaga mo, sila'y kumpleto. Sigurado ding mga anak mo ay dadami. Kasing dami ng damo sa lupa ang iyong magiging lahi. Mamamatay ka ng matanda na, gaya ng butil sa tamang panahon ka, mamamayapa. Inalam namin ito ng mabuti. Totoo ito. Makinig ka para malaman mo sa sarili mo. Ito ang payo ni Eliphaz. Kasalanan ang dahilan. Sa talatang 17 ng kabanatang 5 ng Job, sa ibang salin ay ganito ang nakasulat. Mapalad ang taong itinutuwid ng Diyos ang pag-uugali, kaya huwag mong mamasamain ang pagtutuwid ng makapangyarihang Diyos sa iyo. Tahasang sinabi ni Eliphaz kay Job na mayroon siyang kasalanan o kaya ay pagkakamali. Nung sila ay tahimik sa talatang 13 ng kabanatang 2, sila ay marahil nakapagbibigay ng kaaliwan o comfort kay Job. Ngunit nang magsimula silang magsalita, nagkaroon ng problema. Ang kanilang mga salita ay matalas na parang sumusugat sa damdamin ni Job. Si Eliphaz ang unang nagsalita at sa talatang 8 patuloy, kung ako sa iyo, ang sabi ni Eliphaz, lalapit ako sa Diyos. Sasabihin ko sa Kanya ang aking kalagayan.
sapagkat gumagawa siya ng mga kahangahangang bagay at mga himalang hindi kayang unawain o bilangin. Nagpapadala siya ng ulan sa mundo at pinatutubigan niya ang mga bukirin. Sa talatang 11, itinataas niya ang mga nagpapakumbaba at kinakalinga ang mga nagdadalamhati. Sinisira niya ang plano ng mga mandaraya para hindi sila magtagumpay. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan at hinahadlangan ang plano ng mga mandaraya. Sa mga talatang ito, lumilitaw na si Eliphaz ang pinuno ng tatlong magkakaibigan. O siya yung marahil ay pinakamatanda. Pinuri ni Eliphaz si Job sa pagbibigay ng matalinong pagtuturo, pagpapayo sa iba, pagpapalakas sa mahihina, pagsuporta sa mga nanlulupaypay sang-ayon sa talatang 3 at 4. At least, ganito ang pagkakilala ni Eliphaz kay Job. Subalit dahil sa extreme view ni Eliphaz sa retribution o ganti o bawi, naniniwala siya na si Job ay namumuhay ng dubleng buhay. Naniniwala si Eliphaz na ang isang tao ay mag-aani lamang ng kung ano ang kanyang itinanim. Sa makatuwid ay sinasabi niya na malamang na si Job ay lihim na naghasik ng kasamaan kaya dumating sa kanya ang ganoong karanasan. Ang mabuting balita mula sa pananaw ni Eliphaz ay si Job ay maaaring pagpalain pa rin ng Diyos at ang kanyang trahedya ay disiplina o pagsaway lamang ng Diyos ayon sa talatang 17 ng Kabanatang 5. Kung si Job ay bumaling sa Diyos sa talatang 8 at lumayo sa kasamaan sa talatang 12 at 13, pagkatapos ay muling mararanasan ni Job ang pagpapala ng Diyos ayon kay Eliphaz sa talatang 17. Si Apostol Pablo ay may sinulat sa Galacia, Kabanatang 6, talatang 7. Ang sabi niya, huwag kayong padaya, hindi maaaring kutsain ng Diyos, inaani ng tao ang kanyang itinanim. Subalit ang trahedya na dumating kay Job o ang mga trahedya na dumarating sa atin ay hindi palaging resulta ng ating sariling makasalanang pag-uugali. Katulad na lamang sa buhay ni Job. Nakita natin na tayong mga bumabasa ng aklat ngayon na talagang iningatan ni Job ang kanyang sarili sa pagkakasala sa Diyos. At lagi siyang naglalaan ng paglilinis para sa kanyang mga anak. Ang ating Panginoong Hesukristo ay ganun din ang karanasan. Walang kasalanan, ngunit siya ay napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. So hindi siya ang may sala, tayo ang may kasalanan, ngunit siya ang tumanggap ng kahirapan o pagdurusa. Maaari tayong magdusa, kaibigan, bunga ng kasalanan. Ngunit hindi ito palaging dahil sa ating sariling kagagawan. At bilang mga mananampalataya, hindi natin dapat hamakin ang disiplina ng Diyos, ngunit ang trahedya ay hindi nangangahulugang Diyos ang may pakana at siya ang may kagagawan. Isa rin itong paalaala sa atin, lalo na sa pagbibigay payo o sa pagsisikap nating aliwin o i-comfort ang mga nasa pagdadalamhati o nasa mga mahirap na kalagayan na maging matalino sa ating pagsasalita sapagkat hindi talaga natin alam ang mga nangyayari sa likod ng mga mahihirap na kalagayan at mga kasamaang nararanasan ng bawat mananampalataya. Kaibigan, ano ang hindi naintindihan ni Eliphaz sa karanasan ni Job? Naranasan mo na bang maakusahan ng isang bagay? Paano ka tumugon? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891.
0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan sa comment section. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at nais ko pong anyayahan ka na samahan kami sa paglapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, makapangyarihang Ama, Ikaw na may lalang ng buong sanlibutan. Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng kasalukuyan at nakakakita ng hinaharap. Ama, patawarin mo po kami na kung minsan ay kagaya kami ni Eliphaz. Mabilis kami sa pagsasalita sa mga bagay na hindi talaga namin naiintindihan. Panginoon, hinihiling po namin ang karunungang nagmumula sa iyo, lalo na po sa pagpapayo, sa pagsasalita sa mga kaibigan o kakilala namin na dumaranas ng mga sakit, pait at pagdadalamhati. Panginoon naming Diyos, akin pong ipinapakiusap ngayon at itinataas ang mga burden at mga dalangin ng amin pong mga mahal na tagapakinig. Mayroon po sa kanilang may mga matitinding pangangailangan ng pag-comfort dahil po sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Ipinapakiusap ko, Panginoon, na kayo po ang maging kaaliwan nila, ang banal na Espiritu ang magbigay sa kanila ng pag-asa. Na sa kabila ng ganitong mga karanasan, ay mayroon pong buhay na walang hanggan sa mga nananampalataya sa inyo. Kayo rin po ang mag-ingat sa bawat isa sa amin sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli kaibigan sa inyo pong pagsubaybay dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, nais ko pong i-offer pa rin sa inyo ang atin pong booklet na Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Ganon din po ang ating Bible Study Guide na Explore. Ito po ay mapapasa inyo kung inyo pong i-text ang inyo pong kompletong pangalan at address sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Ako ang iyong kaibigan, Nerio Caranza, na nagsasabing huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed.
grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.